ako kasi, kaya na-discover yung Manny Pacquiao, yan yung nagbansag sa akin na binigyan niya ako ng pangalan. Yun pala, akala ko yung Manny Pacquiao, yung isda na pinaksil. Simula, Yung pala, kita mo ngayon, inopera ka ni Coco Martin at ng Batang Quiapo. Okay lang ba sa'yo, kukunin ka namin sa Batang Quiapo, pero tatanggalin mo yung balbas mo, kakahitin mo. Pag maganda naman ang ibibigay sa akin break, bakit hindi? Malaga din yung Idol Coco, totoo, nakunin mo ako. Vincent Dalina, pre, baka naman, nang sihudas na dulas, Yun. ang balbas biglang nalagas. Nadamay pa ako dyan. So, meron tayong pag-uusapan ngayon. Paano nga ba siya na-discover? Aalamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Ipakilala na natin. Manny Pacquiao! Ay, Manny Pacquiao! Kumusta, bro? Kumusta? Ay, okay lang. Actually, bagong lahat, kumusta po sa lahat ng mga kuhimpay natin dyan. At siyempre, sa lahat ng mga fans na noon pa ay pinapanood ako. So, ano bang pag-usapan natin? May mga nag-request kasi, yung blinag natin yung pares. So, may nag-request na pwede ba ng yung may gawa ko ng parto, tapos pag-usapan naman natin kung paano ka na-discover na maging alike ni Manny Pacquiao. Siyempre, gusto natin malaman kung saan ka ba nagsimula, anong probinsya mo. By the way, mga kuhimpay dyan, ako po si Manny Pacquiao. Nagsimula ako, galing po ako ng Leyte. Taga-Leyte ka pa? Taga-Leyte ako. So, actually, mahirap na, ng buhay namin sa probinsya. Siyempre, aali pa tayo paalay. Nung panahon pa yun, di pa uso yung mga gadget-gadget. Wala pang internet. Wala pang internet. So, ang buhay namin doon, siyempre, hindi naman natin pwedeng maliitin dahil yan talaga pinagmulan natin buhay sa magulang natin. Siyempre, proud ako bilang probinsya. Paano ka napunta sa Manila? Sumakay ng jeep. Ay, bus! Bus, di ba? Sa bus ako, siyempre, sa pangarap natin na makarating ng Manila, although napaka-enjoy kapag pumunta ka pala ng Manila. Sinama kasi ako ng pinsan ko noon. So, yun lang, dahil doon sa pinsan mo? Yung pinsan ko nagdala sa akin kasi galing akong Cebu. So, pumunta ako bumalik ng Leyte, sinama ko ng pinsan ko sa Manila. Pero wala akong alam po sa Manila, may trabaho nang pinapasok sa akin. Kumbaga kaya kasi naman dahil may trabaho pa yung papasok. Oo, mayroon. So, pagdating namin ng Manila, ayun, dumiretso kami sa trabaho niya kasi doon siya nagtrabaho bilang kusinero. Kusinero siya. Kusinero? Oo, sa isang restaurant. Ang pangalan pa, remember ko sa pangalan ng restaurant, Needs Singalong. Oo, doon ako nagsimula magtrabaho sa Manila. Doon ako matutong magkanta. Hindi pa. Natutong magtrabaho. Noong time na yun, hindi ka pa si Manny Pacquiao. Hindi pa. Wala pa nakakaano sa'yo. Wala pa. At talagang buhay probinsya. Siyempre, yung Tagalog natin, Bisaya tayo eh. Tagalog pa. So, napagalitan ako ng amo namin. Siyempre, wala pang alam sa mga trabahong gano'n. Kasi washer ako, nagiging magmamap sa Kumbaga, una ka doon sa restaurant. Oo, sa siya. Kasi tapos ng ganong restaurant, apply ako panibago ng ibang trabaho. Nag-factory workers ako, naging printing operator ako ng mga plastic. And then, doon ako natutong nagsikalong uso-uso kanta. Video okay. -1 pa nung araw. Oo, kasi kanta pa nila ni Rockstar to. Walang 90s yun 90s. Ganon. Doon ako nagsimula na natutong kumanta. Pero hindi naman hindi ka pa si Manny Pacquiao noon. Hindi pa si Manny Pacquiao. Wala pa nakaka-discover sa'yo. Wala pa. Simula Pero nung time na yun, kasikatan na ni Manny Pacquiao yun. Hindi pa. Kasi 2020 ko, doon ako nag-start ng showbiz. Extra lang ba? Yung tawag nun eh. Talent. Lagi sa camera. Siyempre, nung araw. Maraming tao. Nung araw, pagka tumagal ng camera, nakasilip ka ng camera sa TV. Ay, malaking bagay na sa'yo. Parang masaya ka. Lalo pag nakita ka sa probinsya, di ko si ano yun Oo, ganun yun. Doon nagsimula yung
nung habang tumatagal, umuusbong tong Manny Pacquiao sa Blue by Blue. Pero hindi pa siya masyadong sikat. Blue by Blue pa lang. Nung lumaban na siya ng World Champion, doon na nag-boom yun. At doon na rin napansin yung mukha ko. Doon na sa ABS-CBN talaga. Sa ABS-CBN. Yun ang original na Sino yung nakaano doon? Sino tao ang nagsabi, uy, kamukha to ni... Marami nagsasabi. mga reporter. Noon ang reporter talaga naka-discover sa akin. Pero hindi ko na maalala kung sino yun. Yung reporter na yun. Sa Lunita ako nakita nun. Simula nun, kumbaga, binibigyan ako ng telepono. Address ko, binibigyan ko address. Simula nun, pinuntahan ako sa tinitirhan ko, pinupunta nila ako. Surprise lang talaga na si Manny, nagiging champion na siya, world champion na siya. Sa ako yung namukhaan lagi. Kamukha mo siya. Hindi ko pa alam na kasi Provinciano nga eh. Kaya nga yung itsura namin, malay ko ba yung mga ganun-ganun ba? So sa madaling sabi, ikaw talaga yung original na look-alike ni Manny Pacquiao. Yun sa... Nakakimpay siya po talaga yung unang-una na-discover na look-alike. Kasi marami na kasi ngayon naglabasa na kamukha ni Manny Pacquiao. Wala pa yung iba. Tsaka, bago na naman yun. Ako kasi, kaya na-discover yung Manny Pacquiao dahil nung kami ni Manny, nagkasama kami sa isang si Manny Pacquiao? Sitcom ng Okay Fine Whatever. Sinama ka lang ni... Hindi, ako mismo talaga guest ng Okay Fine Whatever. Dahil nga sa... si Senator Manny. Dahil nga sa kamukha ka. Dahil magkapatid kami sa roles. Kaya doon kami nagka-banding and then, siyempre, alam yung diyan si Manny siya. Siya yung nagbansag sa akin na binigyan niya ako ng pangalan. Itatanong ko nga sana yan kung sino yung nagbigay ng pangalan sa iyo ng Manny Pacquiao. Siya mismo nagbigay. And then, siyempre, nagkaalat na yun sinabi naman dahil ang kwento sa naman pag nagharap kami kasi siya daw yung champion, ako ay sisiw na. Kaya tinatawag niya Manny Pacquiao. Ibig na sisiw, Pacquiao. Sisiw kasi champion siya, ako yung sisiw lang na tao. Para akala ko yung Manny Pacquiao, yung isda na pinaksil. Simula. Yung pala, kita mo ngayon mo na nalaman yun, yung Manny Pacquiao pala is parang shortcut yung sisiw. Kaya naging Manny Pacquiao sisiw. Kaya, siyempre, mahilig din ako kumain ng mga paksiw. Kaya, paksiw na. Pero maganda kasi yung tatak mo na talaga yan. Yung si bilang Manny Pacquiao. Simula nung binanggit niya sa akin, yun ang tawag na sa akin, mga director, sila Derek Manay, sila So doon na yun, tuloy-tuloy na yun. Sila Derek Carlo, director namin sa Okay Fine Whatever, sa Quezon Up, Kung Along. Ganyan mga So dami mo palang nilabasan din dati ng Watamin, ang dami pa. Maraming TV show na pinasa ko dati. Tapos yung Channel 23, yung WhatsApp, O6, tsaka O5, tsaka O6. Kasi 2 years yata ako doon. Kasama kami ni Pong. Matagal din. Archie Rimanya, Bong Navarro, Tony Gonzaga. Isa yung naalala ko, partner ko sa labas na mag-report kami. Si Kikyam. Ano kung remember nila yun? Kumidyante din yun. Tapos napapanood pa kita dati sa Wow Mali. Wow Mali naman. Ano na yan? Huli na yan. Wow Mali kasi lumipat. Diba? Lumipat si Manny sa GMA. And then, naghiwalay-hiwalay kami para napaalam ako. Para wala. Kasi naging grupo nila ako dati. So, napaalam ako na magsarili na lang ako ng showbiz ba. Pumasok ko na sa TV5. Yun na yung napunta ka sa Wow Mali. Grupo muna kami ng Calamity pa. Sino nakaano sa'yo? Nag-invite sa'yo sa Wow Mali? Si Sir Joey? Lahat kami isang grupo. Sinama yung mga segment namin din sa Wow Mali. Kasi kata din ng Wow Mali doon eh. Oo, di ba? Ayun di ba? Nag-Wow Mali ka, tapos mga nilabas kang mga single, yung kanta. May kanta ko, although yung kanta kasi parang naisentabi ko pa noon yung time na yun. So, nagkataon din kasi sa segment namin sa TV5 na nag-guest itong grupo nila Blank Tape. So, doon kami nagkakilala ni Blank Tape. Ganyan niya ako na, what if kung mayroon akong kanta na, kapakanta ko sa'yo. Kaya yung suggest na
gagawa ng lyrics, kanta, may natabi siyang lyrics na kanta, kasikatan pa ng Pusong Bato. Di ba, kasikatan ng Pusong Bato. Kinanta mo yung Pusong Bato. Pusong Bato. Lyrics na ginawa ni Blank Date yun. Sabi, Sa akin, naririnig ko dati yung sa Quiapo sa mga bangkita. Oo. Yung mga binibilang dati ng mga CDs. Hindi nung araw, sikat yung mga gano'n, no? Oo, sikat na. Wala YouTube na lang. Sampulan mo ako, kunti lang yung paano nga ba yun? Oo. Ipaalala lang natin sa Alam nila yun. Nagsihudas na dulang. Yun. Ang balbas biglang nalagas. Nadamay pa ako dyan. Yung po yan. Ang gumawa pala nun, si Blank Tape. Tapos, binaratan mo. Tapos si Blank Tape yun nag-rap. Yun, siya yung... Ibig sabihin si Brother Blank Tape yung nagbukas din sa'yo sa music industry. Proud ako dahil di man ako singer na talaga. Kasi yun nga, parang acting yung gusto mo. Yung acting na talaga, comedy. Yung naman ginagawa ko sa Awang Mali. Simula noon, nung binigyan ng kanta, nagko-continue na rin ako ng doon nagsimula yung music career mo. Music career ko, kaya pinarecord ko yung original kong kanta, kung paano sasabihin, sa mga gustong pakinggan yung kanta ko, ano yan love song. Kung hindi dahil kay Blank Tip, hindi naman ako magiging singer. Masyarapan mo, hindi mo ako sikat na singer. Diba? Kasi nabuhay lang din yung boses na gusto ko pangarap na maging recording din. Oo. Yun din naman lahat ng mga singer, magagaling, bibigyan ng pagkakataon. Lahat ng mga kanta ko na ginawa ko, nagpatulong ko sa kanya. Siya na yung lahat ng naging producer niya. Naging producer siya sa mga kanta ko. Siya na rin nag-arrange, mga ganyan. Meron kaming isang kanta ko na nirap din niya. Pwede ba, shout out mo si Brother Blank Tip, pasalamatan mo. Shout out mo. Papapalood niya tayo. Kaya mo, pagka, kita tayo ulit, bagong kanta. Papakakapihin ka daw niya. Kape. Tapos may mga napapanood ko pa na may mga movie kang nasamahan, di ba? Actually, marami na akong nagsimula kasi ako sa pag-movie, yung pelikula ni Manny Pacquiao, and then, nung matapos nakikita ako ang potential ng mga director, gano'n. Kasi sanay kasi ako mag-stunt double nung araw, i-stunt din ako. So, hindi naman lahat ng mga stuntman na magagaling, meron din namang magaling. Ako hindi magagalingan, pero nakita na ako ng potential sa karakter ko bilang Manny. Nakuha ako sa pelikula ni Manny. Ginawa ka niya ng double stunt naman. So, simula noon, marami ng mga director, mga kumukuha, kinuha ako ng napasukan ko yung mga ibang movie. Kasama ko si Angelica Panganiban, yung Beauty and the Battle. Kasama ko doon. Rematado. Kasama din ako doon. At saka balita ko, may mga commercial ka din nilabasan. Marami. Commercial ka, hindi ko matagdala kung mga title. May shouting pa, mga laksan. Hindi naman sabi niya. Iba kasi, akala nila si Manny Pacquiao yun. Pero, meron. May Max Kim din na kumawa. Akala nila si Manny Pacquiao yun, pero ikaw pala yun. Ako yun. Meron kasi part na, siyempre, kay Manny. Meron part na sa'yo. Akin din. Sulo din. Kasi kagaya kasi ng mga tao, akala nila kay Manny. Kasi kamukha talaga kayo dalawa para kayo pinagbiyak na Santol. Diba? Baka naman magkamag-anak kayo, magpinsan kayo, hindi ba? Hindi siya kayo, Hindi kami magkalugo. Di ba kayo magkamag-anak? Nasabi sa akin ng mga direktor yan Maraming direktor na sabi pagka nagsama kami ni Manny kasi parehas kami ng mukha. Magpagkakamalan kayo magkamag-anak o magkapatid? Hindi naman kami magkamag-anak. Kaya ko lang, baka sabi ko nga sa kanila, baka naglanti lang si Mami T, nanganak sa iba. Ang tao kasi, marami talagang kaligit na marami talaga. Hindi, perfect ka talaga. Totoo yan. Marami talaga. Kaya siguro, nagkataon, napakaswerte ko, kasi nga, naging kamukha ko, ang ating pambansang kamao. World champion na. Kilala sa buong mundo. Siguro Manny, siguro kung umikot ka sa buong mundo, mag-tour ka, siguro talagang mga pagkakamalan ka si Manny Pacquiao talaga.
Naikot ko ng Brunei, naikot ko ng Dubai, Malaysia. Oo, yung mga yan. Dahil sa pag-show doon sa sa pag-ano mo kay Manny Pacquiao. sikat talaga si Manny Pacquiao. Kasikatan niya, dahil hindi makapunta si Manny Pacquiao, ikaw na lang yung sinasama. Parang ganun. Naranasan ko na rin yung event ni Manny na pinupuntahan ko. Minsan pag wala siya, ako na yung Kasi sa dami niya nang pinupunta, sobrang busy. Pasalamat din siya at meron siyang kamukha na sasalun ng trabaho niya. Ito yung si Manny Pacquiao. Ibang mga presidente, may mga kamukha din, mas marami pa eh. Kaya itong taong ito, itong mukha ni Manny Pacquiao, marami na itong napasayang tao. Dahil halimbawa, hindi nila makadaong pampalat si Manny Pacquiao. Eh, pag nakita nila si Manny Pacquiao, parang na rin nakita nila si Manny Pacquiao. Parang na rin sila nakapagpa-picture doon kay Manny Pacquiao. Tama yan. Kasi yung iba naman ay okay na. Si Manny Pacquiao, madaling tilapitan. Pero si Senator, hindi. Kasi sobrang ano kasi. Malayo. Siyempre, mahirap na ano yun dahil VIP naman kasi. VIP. Kumbaga, ang tao, alam na ng tao yan. Kasi hindi naman lahat na ng isa-isahin ba ni Manny Pacquiao na picture ka sa akin, hindi naman pwedeng gano'n. Buti nga may Manny Pacquiao na Yun. siya yung sasalo sa lahat ng... Marami akong trabaho kaya sa kanya. Ang pagbuboksing lang doon sa ring, yun hindi niya talaga ginagawa. Bugbog sa lahat na to. Nagbuboksing naman ako dati, pero duwang din na kasi ako. Hindi, bibigat ng kalaban nun. Masakit sa... Baka isang suntok lang siya, bulagta ka na eh. Huwag pala ako mag-eksila sa mga boxing. Sa mga shooting Komersyal. Pero yung si tuloy na laban. Kasi kuha ko lahat ng galaw niya. Kasi pinag-aralan mo na rin. Siyempre, At saka ano pala, may nakikita pala ako dating kasama mo, yung si Coach. Si Critical Crutch? Yun naman. Di ba lagi mo din kasama yun? Tapos napanood ko pa nga nun yung meron kayong music video na... May mga komersyal pa nga, dami-dami ng... Yung kanta mo na yung maglalaba ako ba yun? Yung kanta ko yun. Napanood ko yun. Maglalaba. Sino po sa'yo nun? Dito ka mo. Saka dinagdagan na yung blanket ng kanta yun na Tagalog eh. Sabay din sila yung blanket eh. Ginawa pa naman ang maglalaba. Siyempre, pampansang ka mo. Pampansang ka mo, pinaglalaba. Akala ko si Lito Kamang gumawa ng parody nun. Si Blanket pa lang Si Blanket niya. Lalaman ako sa mundo. Yan. Yun yung original. Sa inyo. Ang ano doon, talaga ang original si Lito Kamo. Tapos ito naman si Blanket, hindi naman maglalaba ako. Pero ang ganda. Pero maganda yung music video namin dahil sa Dubai namin sinuting. At saka ang ganda ng chicks mo doon sa... Mamaligid tayo. Baka mabairo ka eh. Wala yun. Bago na tayo. May pinagbago. Pinagbago. So ngayon, kumusta ka na ngayon? Kumusta ka naman ngayon bilang isang Manny Pacquiao? Ayun, simula nung pumasok yung pandemic natin, hindi nawala na yung showbiz. Gusto kong bumalik. Gusto ko din manahimik. Parang gano'n. Pero kung mayroong mas magandang opportunity na ibibigay, try natin. Kaya manawagan ka sa mga director natin na malay mo nanonood sila eh. May mga project sila na pwede bagay sa'yo. Sa lahat ng mga nanonood dyan. Mga kaibigan mong director. Kaibigan ng mga director dyan, baka sakaling meron kayong mga project, pwede naman. Ako naman gusto kong bumalik. Alam mo, Manny Pacquiao, inaabangan kita kay Coco Martin sa Batang Quiapo. Inaabangan kita nung lumabas eh. Hindi ka pa ba inimbitahan? Quiapo? Batang Quiapo. Pangarap ko nga, makapasok ako ng probinsyano. Ako natapos na lang yung 7 season, hindi ko na ako nakapasok. Malay mo, dito ka ngayon makapasok sa Batang Quiapo. Kung mapansin tayo na yung Batang Quiapo. Di ba ang kaibigan mo si Vincent? Vincent Talina? Oo. Yung magkasama kami sa teleserye na. Kasi alam ko, kaibigan mo si Vincent. Hindi naman tayo katulad ng mga papayapal ka pa. Tawag po si Vincent. Pre. Baka naman. Vincent Talina. Nakapalo din ako niya kay Vincent. Hindi niya man ako kilala, pero kilala ko na rin. Mabait naman yan si Vincent. Nakapalo ako sa kanya. Nakasama ko na. Ang galing na actor yan. Galing na. Ang nagkaharap kami lagi sa mga eksena namin. Alam mo, bagay ka dun eh. Bagay ka dun lumabas sa Batang Quiapo. Diba, alam mo naman si Coco Martin, matulungin niya. At saka, malay mo, pag napanood niya to, kunin ka niya. Diba, ano ka sa, regular ka dun sa Batang Quiapo.
bilang anghel ka sa Oh, di ba? mapapansin tayo ni Coco Pero Martin. inopera ka ni Coco Martin at ng Batang Quiapo. Ah, Manny Pacquiao, okay lang ba sa'yo kukunin ka namin sa Batang Quiapo? Pero tatanggalin mo yung balbas mo, kakahitin mo. Babaguhin niya yung imahe mo na hindi look alike ni Manny Pacquiao. Okay lang sa'yo, ganun. tatanggalin ba? Oo, tutubo naman yan eh. Parang hindi ko kakayanin eh. Pero ikaw maganda naman ang Oo, ibibigay sa akin ng break. Eh bakit hindi? Oo, dapat. Mababalik din naman yan eh. Tutubo naman yan eh. Oo, malaga din Idol Coco. Totoo. Nakunin mo ako. Kaya napagpintuan na naman natin ito. Maraming mo, di ba? Maisip ni Coco, ano, bagay ito si Manny Pacquiao dali na. Ibahin natin yung Yung mukha. o yung tagalin yung... At Siguro, saka kung pag ginawa siguro sa iyo yun, baka aangat yung karir mo. Kasi, si Manny Pacquiao nag-alis ka ng balbas. Kasi si Manny Pacquiao nagtatanggal naman ng balbas, di ba? Minsan di ba wala siya? pwede. Di ba? Pwede na rin kasi magagawa ko rin gusto kong papupugi na ako. Oo, di. Paano sila hindi ka pogi? Magiging ako pa. Balbas kitripan mo. Oo. Kaya mo ikaw. Yung balbas mo naman ang alisin. Okay lang sa akin. Kung Kasi- maganda naman ang bigay sa aking project eh. Oo. Bakit? Tutubo naman yung balbas mo. Shout out dyan kay Derek Coco. Oo. Baka kailangan mo ng Manny Pacquiao. O kaya, pwede kaming dalawa. Nagpresenta. Yung din pala, balak din pala pumasok. Kaya pala natapit eh. Si balak din pala pumasok yung mga tanda ko. Pero, di ba? Alam mo ka, tayo yung mga actor tayo, di ba? Mga character actor. Naman. Eh, siyempre, gusto rin natin makalabas sa Batang Quiapo. Kasi, malaking bagay sa artist na kagaya sa atin na lumabas na isang sikat na number one TV-series ng bansa. Kamusta ka na ngayon? May mga bago ka bang ilalabas na mga kanta? O may show ka bang lalabasan? Wala na akong mga TV show. Ngayon, naghihintay pa rin naman. Sana nga mayroon na. So ngayon, yung pinagkakabalahan mo ay yung Business. Yung Ngayon. Yung Business mo na habang wala pang racket sa TV. Nagtayo ako ng isang negosyo na binigay din sa akin ng aking, siyempre, mga taong tumutulong din sa amin. Binigyan kami ng opportunity na mag-negosyo. So, pinilaan ako ng gano'n, ng cart. So, Baka pwede naman siguro i-shout out po. Kung hindi naman... siyempre, ang nabigay sa akin ng opportunity business, Jojo Medina. Siya yung boss mo. Yung boss talaga. Yun yung yung Paris ni Manny Pacquiao. Yun yung, kaya sa lahat ng gusto kumain ng Paris, hanapin nyo, Paris ni Manny Pacquiao. Yeah. O yun po yung binag namin sa part 1. So ito na po yung ni-request nyo na gusto nyo malaman kung paano siya na-discover. Imbitahan mo naman yung mga mo doon sa Paris nyo na tikman nila yung napakasarap ng Paris. Sa lahat ng mga number 1 yung Paris ko, sana supportahan niyo pa at pumunta kayo sa pwesto ng Paris ko sa may Terminal 1. Madali lang hanapin yan. Basta pag sumakay kayo ng aeroplano, dumaan muna kayo doon, kumain para matikman niyo yung sarap ng malinam na Paris. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa aking Paris. At papalalawakin pa natin yan. At gustong mag-franchise, mag-message na kayo sa akin. Mga kakonpay, tandaan nyo, huwag nyo kalimutan mag-subscribe ng Konpay. At syempre sa Manny Pacquiao YouTube. Siyempre, yung Manny Pacquiao YouTube, Paxville TV, at sa lahat ng mga Manny Pacquiao page. Saka sa sa page ng Paris mo. Paris ni Manny Pacquiao page. Huwag nyo kalimutan. I-like, i-share, at i-follow. Bago ako magpaalam sa inyo lahat, maraming salamat. Magpapaalam ka na? Di ba? Di ba ako paalam? Sasabihin ko lang. Bago kami magpaalam. Bago kami paalam, maraming salamat kay Jerry's. Ayan po si Manny Pacquiao, ang pambansang kamay ng Pilipinas.
Siyempre, ako naman si KJ Reyes po, ang inyong pong kaibigan, ang inyong pong kakwilpay. Ang nagpapasalamat po sa inyong lahat sa pagsuporta at pagsubaybay. At siyempre, maraming salamat sa Panginoon dahil binigyan kami ng lakas ng pangangatawan. At siyempre, yung pagkakataong ito, isang biyaya to na bihirang-bihirang mangyari sa buhay natin. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon at siyempre kay Manny Pacquiao dahil nung sinabi ko na sa kanya na okay lang bang kasi nagre-request yung mga ibang follower natin na gusto mo malaman yung kwento ng buhay mo. Nung sinabi ko sa kanya na kung okay lang ba na interviewin ko siya ulit, wala po siyang anuman na kundi okay sa kanya. At napakabait itong tao na to kaya pinagpapaalam ng Panginoon. Wait. May bayan pa rin. Wala na. Hindi ko na mabawi kasi na-video na yun. Maraming salamat po. At talaga si Manny Pacquiao na idol ko to. Yan. Subscribe na. Maraming salamat po.